Happy Monday morning mga kababayan. Welcome po sa panibago na naman nating update. At nandito tayo sa kapahan ng West Avenue. Ito po yung MRT 7 Elevated Turnback Guideway. Araw nga po ngayon ng Lunes, ika-14 ng Hulyo taong 2025 at ika-8 na ng umaga. So mag-update tayo mula dito hanggang doon sa dulo. Pabalik ulit tayo ng EDSA. So tara, let's go! Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Ano? Lagi nating sisilipin yung progreso dito sa MRT 7 kasi on the way lang to sa aking work. Yan. Dito pa lang sa bungad makikita na natin na mayroon ng slab. Ayan, oh. Nag-rebar na rin sila. Tingnan nyo yung mga lagpas na steel bar dito sa harapan para sa slab yan. Ayan, oh. Tapos dito sa ikalawang span meron na rin mga steel deck platform. Tapos sa pangatlo ganun din, pang-apat, dito sa pang-5 nag-umpisa pa lang sila. Tapos nilagyan na nila ng mga extension. Ito yung mga aluma beam patungo dito sa kanan, ganun din naman sa kaliwa. Basa po yung kalsada ngayon, madulas dahil kakatapos lang umulan ng malakas. Sa installation naman ng mga girders, ito kung ano yung update natin nung last, hindi pa nadadagdagan. Kulang pa ng dalawang AS2 Type 4 concrete girders yung dun sa pang-siyam yata yung hindi ako nagkakamali. May reviewin natin. Shoutout po sa lahat ng mga solid kasikap po natin. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Ito na po kayo isa-isahin. Dito na tayo sa Baler Street. Ito yung pier alignment patungo doon na wala pang mga pier head. Ang ginagawa nila ay ito, dinidismantle yung mga scaffolding, tapos yung mga net. So dito sa nahuhuli na hindi pa na-install ng rebar para sa tatayong pier, ito yung bumagsak, hindi pa na At nandito na po tayo sa dulo. Silipin muna natin kung may bantay dito. Ayan, wala. Mag-U-turn na tayo ng bigla. Alright. Ito yung dulo na pier. Sa bilang ko nung nakaraan, bali ano to no? Yung mga pier dito sa Pangkalatan hanggang dun sa dulo, 43. Pang 46 yung nandun sa northbound. Ito yung ano, diba? Ano kaya ang naging problema dyan? Tagal na yan. Tagal na nilang ginadya-camera yung loob. Pabalik na po tayo ng EDSA southbound. Dito naman naglalagay sila ng mga forma. Ganon din dito. Dahil may rebar na po yan para sa pier head. Ayun naman yung paglalagay na forma yung kanila ginagawa. Ganon din dito. Madami-dami din to, ano?
So nag-extend na yung nag-extend na papunta dito yung dalawang roller crane sa una. Pero tatapusin muna to, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10, no? Pang 10 yung nandun. Ito yung kulang pa ng dalawa. Pang 10 span. Ayan, naglalagay sila ng mga steel deck platform dito gamit yung man lift na to, yung equipment nila. Nung last na natin, update, bako-bako talaga yung kalsada dito, ang daming butas-butas. Epekto yan nung bumaha, umulan, kagaya nito, di pa nababago dito. So ganun kabilis masira ang asfalto, pag laging nababasa, umuulan. Goods lang ang asfalto pag laging mainit. Pero pag kasagsagan ng baha, ayan, butas-butas. Ito yung double column, pangalawa mula dito sa unahan. At yung footbridge dito, mga kababayan, ayan, nilalagyan na nila ng mga bubong. Kaya pala sarado pala dito. Dito daw ang exit. Ayan, dito ang exit pag patungo kayo ng southbound EDSA, pag galing kayo ng West Avenue. Yung SM North EDSA concourse, ibig sabihin naglalagay na sila dito ng ayan, naglalagay na sila dito na para sa support. Tapos dun sa kabila, okay na yun. Balance cantilever nga yung gagawin dito kasi napakalayo na gap ng span. Unified Grand Central Common Station, maayos na dito. Footbridge patungo dito sa Dream World Hotel. Talagang magbo-boom yung mga establishment dito, pag okay na yung transportasyon. Matatapos na yan. At ayan mga kasikap, nandito na tayo sa EDSA southbound. At hanggang dito na lang tong video na to. Marami pong salamat. God bless. Tulad ko lahat ng mga